Kapayapaan po ang sumainyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kumusta po kayo? At muli, narito ang inyong kapatid na minsan pa ay magbabahagi sa inyo ng mga mensahe na maaari pong makatulong sa atin. Ang tatalakayin natin ay tungkol sa buhay na ito. Invest our little time we have in the kingdom of God. Gamitin natin na puhunan ng kakaunting oras na mayroon tayo para sa kaharian ng Diyos. Since you only live but once, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo at wala nang rewind ng buhay. Habang patuloy na lumalakad, tumatakbo ang oras, papalapit naman ng papalapit ang ating kamatayan. So kailangan na magkaroon tayo ng wisdom kung saan natin gugugulin ang mga nalalabi nating oras sa mundo. Kung saan natin gagamitin ang buhay natin na hiram sa Diyos. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng isang buhay lamang sa mundo. At ito'y punong-puno ng pagkakataon o opportunities para gamiting puhunan para sa pangwalang hanggan. Ngunit binigyan rin tayo ng Panginoong Diyos ng free will kung saan natin gustong ubusin o gugulin ang buhay na ito. May tatlong mga bagay na pwede mong gawin sa iyong buhay. Sayangin ito, gugulin ito, gamitin ito na puhunan para sa pangwalang hanggan. Ngunit kung ang Panginoong Diyos ang masusunod, gusto niya ang gawin natin ay gamitin natin ang buhay na puhunan para sa pangwalang hanggan. Gaya ng sinasabi sa Biblia sa Deuteronomio chapter 30 verse 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ikaw at ang iyong binhi. Itinuturo ng Panginoong Diyos sa tao ang tamang pagpili para na rin sa kanyang kabutihan. Gusto ng Panginoong Diyos, piliin natin ang buhay. Kumbaga sa topic natin, kung ang Panginoong Diyos ang masusunod, gusto niya, piliin natin na ang buhay ay gamitin natin na puhunan para sa pangwalang hanggan. Gamitin natin yung mga nalalabi nating oras sa mga makabuluhang bagay o gawa na maghahatid sa atin sa kasakdalan ng paglilingkod sa Diyos. Paano nga ba ipinakikilala ng banal na kasulatan ang buhay ng tao sa mundo? Sa Job chapter 14 verse 1, ganito ang sinasabi. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Ang buhay ng tao sa mundo ay maiksi lamang at lipos pa ng problema. Mapamayaman man o mahirap, anuman ang kanyang lahi, pare-pareho lang po na maiksi ang buhay ng tao. Gaano ba kaiksi ang life span ng tao? Sa mga awit, nakasulat din po, chapter 90, verse 10. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayunmay, ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Napakaiksi na lang po pala ng life span ng tao. Ayon sa banal na kasulatan, 70 to 80 years na lang po kung malakas-lakas pa at kung walang sakit.
Pero kung may sakit ang tao, mas iiksi pa doon ang kanyang buhay. Kung ikukumpara sa lifespan ng mga unang tao noon, ang buhay, ang lifespan ng mga unang tao noon ay umaabot ng mahigit 900 years. Katulad ni Matusalem, umabot siya sa edad na 969 years old nung siya ay mamatay. Pagkatapos noon, naging 800, 700, 600, 500, pababa ng pababa, paiksi ng paiksi ang buhay ng tao hanggang sa ating kapanahunan. Lalo na ngayon na halos may chemical na ang ating mga kinakain, lalong umiksi ang buhay ng tao. Kung ganun na lang kaiksi ang buhay natin, ang tanong po, saan pa natin ito gagamitin, kapatid? Gaya ng aking nasabi kanina, may tatlong bagay na pwede mong pagpilian. You can waste it, you can spend it, you can invest it. Ang sabi nga nung isang mangangaral, you can waste it. It's your life. Nasa iyo ito. Pwede mong sayangin ito, buhay mo naman yan. Pwede mong ubusin at gugulin sa iyong mga bisyo. Pwede mong sayangin yung mga oras na dumarating. Pwede mong hindi i-grab yung mga magagandang opportunities sa buhay mo. Pwedeng tumanda ka na lang nang wala kang mga accomplishment sa buhay. It's your life. Ikaw ang may accountability nito. Ang sabi ng Biblia, kung sasayangin natin ito at gagamitin lang sa ating sariling layaw, may consequences po na magiging resulta. Sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9, ang sabi po doon, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Malaya ang tao na gawin ang kanyang maibigan, lamang pananagutan niya ito sa bandang huli. Ang sabi ng Biblia sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ipagsusulit ng tao ang kanyang mga ginawa pagdating ng araw. Katulad nung parable of the talents ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya doon, may isang tao na paroroon sa malayong lupain at ipinatawag yung kanyang 3 alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang pag-aari. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento. Yung isa naman ay 2 talento at yung isa naman ay 1 talento lang. Depende sa kanilang mga ability siguro. At yung tumanggap ng 5 talento, ipinangalakal niya ito. Ininvest niya ito, tumubo pa siya ng 5 pang talento, naging 10 na po. At ganun din ang ginawa ng tumanggap ng 2 talento, ininvest niya rin yung bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng kalampay noon, at gayon din tumubo pa ng 2. So naging 4 na. Ngunit yung tumanggap ng 1 talento ay walang ginawa. Hindi niya ininvest yung 1 talent na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Panginoon. Makalipas ang mahabang panahon, dumating yung may-ari at ipinatawag yung 3 alipin na pinagkatiwalaan ng mga talento. At isa-isa silang nag-report sa kanya. Maganda yung report nung una dahil ginamit niya yung mga talento na ipinagkatiwala sa kanya. Ininvest niya ito at tumubo o kumita siya
ng 5 pa. Ang sabi ng kanyang Panginoon sa kanya, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa marami. At gayon din ang ikalawang alipin, maganda rin yung kanyang report, ininvest niya rin yung mga talent na ipinagkatiwala sa kanya, tumubo rin siya ng 2 o kumita ng 2 pang talento. So sinabi rin sa kanya ng kanilang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa maraming bagay. Ngunit yung isang alipin, nung mag-report siya sa kanilang Panginoon tungkol sa isang talento na ipinagkatiwala sa kanya, ang dami niyang excuse. Dahil hindi niya ininvest yung isang talento na ipinagkatiwala sa kanya, kaya nagalit sa kanya ang kanyang Panginoon nang sabi sa kanya, tamad at masamang alipin. Inilagay mo na lang sana sa bangko yung talento, kumbaga yung pera ko, para tumubo at sa aking pagbabalik ay kumita. Sinayang nung alipin yung napakagandang opportunity na dumating sa kanya dahil sa kanyang katamaran at kasamaan. Kaya kinuha sa kanya yung isang talent at pinarusahan yung tamad at masamang alipin. Ang talinghagang ito ng Panginoong Hesus ay nagbibigay ng lesson sa atin. It's not about how to make money, kundi nagtuturo siya kung paano natin dapat i-invest ang buhay natin na hiram sa Diyos. Yung buhay na gift ng Diyos o ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Na kapag ang buhay na ito sa mundo ay kanyang sinayang, may pananagutan ang isang tao sa harap ng Diyos pagdating ng araw. May araw na ipagsusulit ng tao sa harap ng Diyos kung paano niya ginugol ang buhay niya sa mundong ito, kung nabaliwala lamang yung gift ng Diyos sa kanya. Gaya ng sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa chapter 14 verse 11 hanggang 12 po. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Ang pagsasayang ng tao sa kanyang buhay ay kanyang pananagutan sa harap ng Panginoong Diyos pagdating ng araw. Hindi niya matatakasan ng paghukom. At magiging kahabag-habag ang kahinatnan ng taong nagsayang ng kanyang buhay sa mundo na hindi ginamit ang mga oras ng kanyang buhay para paghandaan ang future ng kanyang kaluluwa. At wala siyang ibang masisisi sa araw na yaon, kundi ang kanyang sarili rin. Sapagkat ang bawat tao ay accountable sa kanyang sariling buhay. Ikalawa, na kung saan mo pwedeng gamitin ang buhay mo sa mundo. Sabi nga, you can spend it. Pwede mong gugulin ito. Kalayaan mo ito. Ang mga oras sa buhay ng tao ay pwede niyang gamitin at ubusin sa kanyang karir, sa kanyang profesyon, sa kanyang pagpapayaman, at sa marami pang makabuluhang bagay para sa kanyang pag-angat sa buhay. Malaya ang tao na gawin ito at napakaraming mga tao na parang kulang pa nga ang oras nila para sa kanilang karir sa buhay na ito pagka ginugugol nila. Nagiging workaholic sila, yung iba, halos gabit araw nang nagtatrabaho, lumaki lang ang kita para matustusan yung kanilang malaking pangangailangan sa buhay. Napakasipag nila, di po ba? Wala silang oras na sinasayang sa kanilang buhay. Sabi nga nila, time is gold. Kaya lang, may isang bagay na nakakaligtaan ng tao na dapat ay bigyan niya ng pansin habang siya ay nabubuhay pa sa mundong ito. Ano po yun? Ganito ang sabi ng Panginoong Hesus.
sa Marcos chapter 8 verse 36 hanggang 37. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Ma-accomplish man ng tao ang lahat ng kanyang goal sa buhay na ito, maging matagumpay sa larangan ng kanyang profesyon, ngunit kung mapapahamak naman ang kanyang buhay o kaluluwa, ano ang pakinabang? Hindi masama ang maging matagumpay sa buhay. Hindi masama ang maging maunlad. Napakaganda niyan, lalo na kung maraming mga tao ang nakikinabang diyan at napagpapala. Hindi laban ang Panginoong Diyos diyan. Ang masama ay yung kinalilimutan ng tao at pinababayaan ang Panginoong Diyos na nagpahiram ng buhay. Yung wala na silang time sa Panginoon. Yung oras na para sa Diyos kinukuha pa nila dahil masyadong nakapokus sila sa mga bagay sa mundo. Napakahigpit ng kanilang kapit, ng kanilang pagkaka-attach sa mga bagay sa mundo. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus tungkol sa mga taong may ganong mga perspektibo sa buhay na wala nang ginawa kundi yung buhay ay gamitin na lamang at gamitin, gugulin at gugulin para sa kanilang mga pag-asenso, para sa kanilang mga pangarap, para sa kanilang mga karir sa buhay na ito. Hindi po laban ng Panginoon, tandaan po natin. Pero meron siyang sinabi sa Lucas, basahin natin, chapter 12, verse 16 hanggang 21. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, ang sabi niya. Igigib ako ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, ang sabi niya, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili, ang sabi ng Panginoon, at hindi mayaman sa Diyos. Ang taong ito sa kwento ng Panginoon ay in-spend lamang niya ang kanyang buhay sa kanyang pagsisikap para umunlad sa buhay na ito. At ang goal lamang niya ay yung magkaroon ng napakagandang retirement, di po ba, na hindi na niya poproblemahin yung kanyang mga pangangailangan sa mahabang panahon na sa tingin niya ay mahaba pa ang kanyang buhay na ilalagi sa mundo. At naging matagumpay naman talaga siya kasi very focused siya sa kanyang business. Kaya na-achieve niya, na-accomplish niya yung kanyang pangarap. Kaya nagsaya siya sa kanyang sarili dahil napaghandaan niya ang kanyang pangangailangang physical sa mundong ito. Kaya lang, sa gabi rin pa lang yun ay mamamatay siya. Kukunin ng Diyos yung kanyang hiram na buhay. Ang problema ay hindi niya napaghandaan yung para sa kanyang kaluluwa dahil lubos siyang na-attach sa mga bagay na material. Naging mayaman lang siya sa material, ngunit mahirap siya sa Diyos. Bakit naging mahirap siya sa Diyos? Dahil hindi siya nag-alat ng panahon para sa Diyos. Dahil nakalimutan niyang ang buhay ay hindi para sa mga bagay sa mundong ito,
kundi nilikha tayo para sa Diyos. Ano man ang ating ginagawa o career, profesyon, business sa buhay na ito, kailangan laging nakapagbibigay luwalhati sa Panginoong Diyos. Yan. Siya yung sentro ng ating buhay at ng ating mga tagumpay. Kailangan laging partner natin ng Diyos. Laging yung pag-spend natin ng time, ng panahon, kailangan lagi tayong nakasentro sa Panginoon. Kaya yung pag-i-spend ng mayaman ng kanyang buhay ay nabaliwala rin po dahil hindi rin niya pinakinabangan ang kanyang pinagpaguran dahil after niyang magtagumpay, makapag-ipon ng marami, namatay naman siya. Nakakalungkot di po ba? Dahil useless rin pala yung kayamanan pag mamamatay na ang tao. Useless rin pala yung kayamanan pag mapapahamak naman ang kaluluwa ng tao. Kaya yung pag-spend ng buhay sa mundo na hindi para sa Diyos ay mawawalan din ng kabuluhan. Kaya huwag nating masyadong i-attach ang ating buhay, mga kapatid, sa mga bagay na material. Oo, kailangan natin yan. Pero huwag yung too much attach ka. Luwagan mo naman ang yung hawak, hindi yung parang yung time na para sa Diyos kukunin pa. Hindi yung wala ka ng time na mag-pray, wala ka ng time na mag-worship sa Panginoon, o totaling walang time. Napakaraming mga tao, totally, maging ang Diyos, hindi na nila nabibigkas sa kanilang bibig. Puro pera na lang, puro business na lang, o kaya minsan puro problema na lang. No? Masyadong na-attach yung maraming mga tao sa mga bagay sa mundong ito. Kaya itinuturo sa atin, tayong mga buhay pa ngayon, yung nalalabing panahon natin, huwag natin masyadong i-attach ang ating sarili sa mga bagay na material kasi temporal lang yan. May hangganan yan. Mawawalan din po ng saysay yan sa bandang huli. Ikatlo, na kung saan natin pwedeng gamitin ang ating buhay, you can invest it for God. Ito yung napakaganda. You can invest it for God. Tinignan ko po yung kahulugan ng salitang invest, sabi sa dictionary. When you invest, you are committing your time, money, or another resources in the expectation of some future benefit. When you invest, you put time or money into something, hoping that there will be returns greater than what was originally put in. Di po ba ganun? Pag nag-invest ka, tinitignan mo, makikinabang ka ba? Kung sakaling gugugulin ko ito, mag-aalat ako ng budget dito, mag-i-invest ako ng pera dito, mag-i-invest ako ng time dito, ng panahon dito, ng buhay dito. Ano yung kapalit nito? Tinitignan mo, meron bang patutunguhan yung ini-invest mo? May malaki bang mapapakinabangan dyan? Meron bang malaking balikyan yung pag-i-invest mo? Kapag ginamit natin na puhunan ng buhay para sa Kingdom of God, para sa Ebanghelyo, sigurado po, hindi tayo malulugi. Bakit hindi po tayo malulugi? Ganito ang sabi ng Panginoong Hesus sa Marcos chapter 8, verse 35. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon, ang sabi ng Panginoon. Pag ininvest mo ang buhay mo sa Ebanghelyo at sa Panginoong Hesus, kapatid, hindi ka agrabyado. Kasi maliligtas ang iyong buhay sa walang hanggang kapahamakan. Yung maiksing buhay na taglay natin ngayon, na gagamitin natin, gugugulin sa paglilingkod sa Panginoon, maubos man yan, magugol man yan, buong buo, papalitan yan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang paghihirap yung ibibigay sa atin. Buhay na walang pagdurusa. Buhay na walang pighati. Buhay na walang problema. Buhay na walang kalungkutan. Buhay na walang kamatayan. Yun ang in return na ibabalik sa atin ng Panginoon.
Yun ang mapapakinabangan natin. Higit na magandang buhay ang ibibigay ng Panginoon sa atin at yun po ay priceless. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa chapter 8 verse 18 ng Roma sa kanyang sulat, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalhatiang mahahayag sa atin. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, kulang pa yung mga pag-i-invest natin na mga sakripisyo, panahon, oras, salapi, pagod sa paglilingkod sa Diyos para maitumbas sa reward na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya huwag po tayong mag-atubili na mag-invest ng time, lakas, panahon, salapi, talento o anumang resources natin na galing din naman yan sa Panginoong Diyos. Lahat naman ng ating i-invest para sa Diyos, galing rin naman sa Kanya mismo ang ating buhay. Tularan natin si Apostol Pablo na in-invest ang kanyang buong buhay para sa Diyos. Ang sabi nga niya sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Buong buhay niya ay ginugol niya sa kanyang ministry sa Panginoong Hesukristo. Para sa kanya, ang buhay ay para kay Christ na. Inialay niya ito, dinedicate niya ito sa Panginoon. Kinumit na niya ang kanyang buhay para sa Panginoon. Biro niya, ang sabi niya, parang lahat sa Panginoon na talaga. Itinuturing niya na siya ay ipinapong kasama ni Kristo. Ibig sabihin, patay na siya. Yung dating Saulo, wala na yun. Yung buhay niya ngayon, magmula nung siya ay tawagin ng Panginoon, ilagay sa paglilingkod, magmula nung manampalataya siya, magkaroon ng relasyon sa Panginoon, simula nun, yung buhay niya, ginugol niya, in-spend na niya para kay Christ. In-invest na niya ang kanyang buong buhay. Kung anumang talent meron siya, kung anumang gift meron siya, kung ano man ang nasa kanya, hindi niya yun ipinagkait sa Diyos. Ginamit niya yun, ginugol niya yun para sa Panginoon. Kasi ang tinitignan niya, anyway, yung Kristong napako sa krus. Tinitignan niya ang Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya, ang Panginoong Hesukristo na tumubos para sa kanya. Ganon din tayo. Inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Kaya tularan natin si Pablo na i-dedicate natin ang ating buhay sa Panginoon, ang lahat ng bagay sa buhay natin. Ang tanong, talaga nga bang sa iyong buhay, itinuturing mong ikaw ay napako na rin sa krus na kasama ni Kristo? Kasi kapag nandun yung paniniwala at pananampalatayang ikaw ay kasamang napako sa krus ni Kristo, ibig sabihin, wala ka na sa iyong sarili. Patay ka na sa dati mong buhay at kinikilala mo ngayon na yung buhay na ito nakaloob ng Panginoon para sa Panginoon na. Gugugulin mo na ito para sa Kanya, i-invest mo na ito para sa Kanya, gagamitin mo na ito para sa Kanyang kalwalhatian. Tularan natin si Apostol Pablo, mga kapatid, na hindi niya sinayang yung natitirang buhay na kaloob ng Diyos kanya. Yung nalalabing buhay na natitira pa, sinamantala niya yon sa paggawa ng mabuti. Kaya nagpapayo nga siya ang wika, samantalang kayo ay may pagkakataon, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat.
lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So, kailangan nating samantalahin yung buhay na natitira. Gugulin natin to. Huwag nating hayaan na masayang lang ito. Huwag nating hayaan na dumating ang sandali na tayo ay pumanaw sa mundong ito. Wala man lamang tayong naipon ng mga kayamanan doon sa langit. Mag-ipon tayo ng maraming kayamanan sa langit. At alam naman po natin ang pag-iipon ng kayamanan sa langit, yung paglilingkod natin sa Panginoon, paggawa ng kabutihan, yung pamumuhay para sa Kanya, anything na mga gawain na para sa Panginoon, mga kayamanan yan. Yung gift na kaloob sa iyo ng Diyos, mga kapatid, na ginagamit mo para sa Panginoon, kayamanan yan. At ganun ang ginawa ni Pablo. Wala na siyang itinira. Kaya sabi nga niya, may salita siya na maging yung mga bagay na pakinabang sa kanyang sarili, inari na lang niyang sukal. Makamit lamang niya si Kristo. Biruin niyo yung ganung paniniwala, yung ganung dedikasyon na basta masunod lamang niya ang Panginoon, basta makamit lamang niya ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, di baling wala na siyang mga bagay sa mundong ito. Ganun katindi ng pananampalataya ni Apostol Pablo. Nandun sa kanya yung fully surrendered life. Inialay na talaga niya ang kanyang buhay. At hindi naman siya lugi ayon sa Biblia. Kaya sinabi niya nung malapit na siyang mamatay sa 2 Timoteo chapter 4 verse 6 hanggang 8. Ang sabi niya, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Ang sabi niya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin ang sabi niya, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sinisigurado niya na tatanggap siya ng reward na galing sa Panginoong Hesus pagdating ng araw. Mga kapatid, tinitiyak niya yung kanyang kaligtasan, tinitiyak niya na may putong ng buhay na ibibigay sa kanya sa araw na yon. At hindi lamang daw sa kanya, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa pagpapakita ng Panginoon. Sa lahat ng mag-i-invest ng kalang oras, sa lahat ng mag-i-invest ng kalang panahon, sa lahat ng mag-i-invest ng kalang salapi ng kanilang lakas para sa Panginoong Diyos, ay tatanggap rin ng putong ng katwiran. Kaya, ganun din po sana tayo. Gaya ni Pablo, tularan natin yung ganong katindi ng pananampalataya, yung ganong katindi ng pagtanaw, yung ganong kalalim ng pakipagrelasyon niya at pagtanggap sa Panginoon. Lalo na sa huling panahong ito, invest our little time we have in the kingdom of God. Malapit na po ang panahon. Lalo na ngayon, nakikita na natin na halos sinasabi ng banal na kasulatan, halos nagaganap na po. Tayo na po ang makapagsasabi, kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, yung mga sign na sinasabi ng Panginoon, halos nangyayari na. Lalo na yung isa na sinasabi niya, ang ebanghelyong ito ay pangangaral sa lahat. At kung magkaganon, darating ang wakas. Ang pangangaral ng Biblia ngayon halos global na. So, ang kasunod, yung sinabi ng Panginoon, darating ang wakas. So, ano pang gagawin natin mga kapatid sa natitirang mga oras sa ating mga buhay? Ang sabi nga ng isang pastor sa kanyang message, God has given you one life with daily opportunities to invest for eternity. Each day, the prayers you pray, the love you show,
the things you do for others in Christ's name, the witness you speak, and the finance you give are an eternal investment if done because of love for Christ. Lahat ng mayroon tayo, gamitin natin para sa Diyos. At gawin natin lahat ng paglilingkod na gagawin natin, gawin natin na may pag-ibig sa Panginoon. Huwag nating gagamitin para sa ating credit. Huwag tayong gagawa para sa ating kapurihan. Huwag tayong gagawa para makilala tayo. Mga kapatid, big no yun. Huwag natin gagawin. Tularan natin si Juan Bautista. Ang sabi niya, dapat mataas si Kristo at dapat naman daw siya ay bumaba. So, sa atin, gawin natin, the Lord Jesus Christ, siya ang mag-increase at tayo naman ang ma-decrease. Siya ang tumaas, tayong bumaba. I-promote natin ang Panginoong Yesus, hindi ang ating sarili. I-promote natin ang Ebanghelyo, hindi ang ating grupo. Do God's will now. Ngayon na po. Ngayon mo na gawin. Sabi nga ni Pablo, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. You have no promise of tomorrow dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Yan ang sinasabi ni Santiago chapter 4, verse 14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapagod. Ganyan po kaiksi ng buhay. Parang ula, parang usok na nandyan maya-maya itataboy na ng hangin. Ng hangin yan, wala na. Ganyan ang buhay. Walang kasiguraduhan. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo tatagal sa mundo. Lalo na kung talagang may edad ka na. May mga nararamdaman ka na sa iyong sarili. Ano pang gagamitin mo? Kung sakali, halimbawa, alam mo, 7 days na lang, ganun na lang kaiksi ang buhay mo. Ano pa bang gagawin mo? Siyempre, kung mamamatay ka na, iisipin mo, lahat ng mga na-offend mong tao, hihingi ka na ng tawad sa kanila, hindi mo na paiiralin yung pride mo. Lahat ng nagkasala sa iyo, patatawarin mo na kahit na mahirap yung ginawa sa iyo. So, lahat ng pwede mong magawang mabuti, sigurado sasamantalahin mo. Sigurado sisikapin mo. Wala kang sasayanging oras, wala kang sasayanging panahon. Lalo na kung alam mong paano ka na. Sabi nga po nung isang message ng isang pastor, meron daw siyang tinanong doon sa astronaut na pag napunta sa buwan, sa outer space, kung sakaling nasira yung rocket, yung engine ng rocket, ilan daw oras ang itatagal nila sa outer space? Ang sabi daw ay 6 hours. 6 na oras ang itatagal siguro ng oxygen, no? Tinanong uli siya, anong gagawin mo dun sa 6 hours, sabi, na natitira? Lahat ng yun, wala daw siyang sasayangin. Gagamitin niya yun, gugugulin niya sa pag-repair, sa pag-aayos doon sa engine ng rocket. Kasi life and death ang nandun na. Di po ba? Kasi kung nagpabaya siya, patay siya. Kaya sabi niya, wala siyang sasayanging oras. Yung 6 na oras na yon, pakakamahalin niya, gagamitin niya para magawa yung rocket, yung engine ng rocket na or yung space, yung kung ano man yung sinasakyan nila, mga kapatid. So ganun din. Malapit na po ang panahon. Sabi nga ng Bible, kung lagi tayo nagbabasa ng Bible, nasa pintuan na. Kung nasa pintuan na, 1 step forward na lang, nandyan na. Ganyan po kalapit ng panahon ngayon. Kaya kapatid, kung masyadong maigpit ang attachment mo sa mga bagay sa mundo, this is the right time. Ito yung tamang oras. Ito yung tamang panahon
na luwagan mo ang iyong kapit at kumapit ka mabuti sa Panginoon. Kung ipinaisip sa iyo ng Panginoon, gaya ng message na ito, na enlighten ka, na remind ka, kung sino ka man, na remind ka, hindi nagkataon na marinig mo ang message na ito. Dahil mahal ka ng Diyos, gusto ng Diyos, ibigay mo sa Kanya ang iyong panahon at oras. Tama na yung maraming mga araw, maraming taon na inangkin natin, sinarili natin yung mga oras at panahon yan para sa sarili natin. Sana itong panahon ito na natitira sa atin, gamitin po natin para sa Diyos. Gawin po natin mas lalong maging malalim ang ating relasyon sa Kanya. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Promote Jesus in our life. God has given you today, plan for tomorrow, plan for your family, above all, plan for what you want to do for God. But if you can do it today, kung kaya mo rin gawin ngayon, yung bagay na mabuti, wag mo nang ipagpabukas. Wag mo nang i-delay yung magagawa mo ngayon. Kung merong gustong ipagawa sa iyo ang Diyos ngayon, wag mo nang i-delay, gawin mo na ngayon. Sapagkat si Satanas, i-delay ka talaga niyan. Gusto na ni Satanas, makalimutan mo nga yung gusto mong gawin na mabuti. Kaya wag ka nang magpa-distract sa Kanya. Focus on Jesus. You can begin a real prayer investment from today on. You can start sharing love, witness, and new financial investment in souls now, mga kapatids. Maging bahagi ka sa kingdom ng Diyos na lahat ng resources mo para sa Panginoon, i-share mo, itulong mo. Itulong mo. Ipag-pray mo sa Panginoon kung talagang ano yung kanyang kalooban sa iyo. Huwag kang gagawa ng para sa credit mo, kundi hilingin mo sa Panginoon kung ano yung ibinibigay na mission sa iyo. Sabihin mo sa Kanya, Lord, ayaw ko na po magsayang ng oras at panahon. Gusto ko po na ito ay gamitin na para sa iyo. Help me, Lord. Ask God help and guidance, but act at once. The final decision is yours. It is your life. Ang buhay ay gift ng Panginoon Diyos sa atin. Nasa atin kung saan natin gustong gugulin ito. You can live a happy life caring for your own and family needs, but always putting God first in daily use of your time. Your love and your possessions, this is your only chance to invest life for God. You live but once, but you will live on forever. Live so that you will have great eternal reward. Ang sabi po ng message. God bless you, kapatid.